is Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Buong puwersang tinututukan ng GMA Integrated News ang latest sa sitwasyon sa paliparan, pati sa ilang pantalan ngayong Semana Santa 2025. Binabantayan din natin ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada palabas ng Metro Manila at mga biyahe sa iba't ibang terminal. Sisilipin din natin ang ilang dinarayong pasyalan ng mga magbabakasyon at magninilay-nilay. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maghapong mahaba ang pila sa mga ticket booth sa Batangas Port, kung saan manggagaling ang maraming barko mula Luzon papuntang Mimaropa at Visayas. Kaya pinayagan ng magbayad ng terminal fee kahit wala pang tiket ng barko para makapasok na sa hintayan sa loob. Nagkaroon din ng pila kaninang umaga ng mga sasakyang sasampa sa Roro. Kaya ang iba nag-book na lang ng parking sa pantalan. Kamustahin po natin ang latest sa live na pagtutok ni Dano Tingkungko. Dano! Melimil, Vicky, kahit gabi na, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasaherong humahabol ngayong huling araw bago mag-long weekend ngayong Semana Santa. Pero sa kabila niyan, fully book pa rin yung mga biyahe pa Katiklan, Kulasi, Rojas City via Romblon at Sibuyan. Pero ang malaking pagkakaiba raw ngayong Holy Week kumpara nung nakaraang Semana Santa ayon sa Batangas Port ay hindi gaanong naimbudo ang terminal dahil marami ang maagang umalis. Madaling araw pa lang mahaba na ang pila ng mga sasakyang sasakay ng Roro sa Batangas Port. Alas 9 na ng umaga na ubos ang pila. Ang iba naman tulad ng magkaibigang Rose at Seychelles, nag-book na lang ng parking sa terminal para dito iwan ang sasakyang dala nila galing Laguna. Kahit pa 200 pesos itong mas mahal kaysa kung isinampa sa Roro. Pagkatapos ay sila na lang ang sumakay sa Fastcraft. Branded din po yung mga mga kotse po, ang haba po ng pila. Kaya nag-online booking po sila ate para po sa parking po. Medyo pricey siya kesa doon compare din sa kabila kaso sobrang daming pila. Okay lang yun. At least makaka-enjoy pagbaba doon sa sa Sabong Puerto Galera. Si Jennifer naman na walang dalang sasakyan, alas 5 na madaling araw pa rito. Pero inabutan ko pang nakapila alas 7 ng umaga. Next-expect na maraming babiyahe. Kaya pa? Kaya pa naman. Para sa Para sa vitamin C. Vitamin dagat. Bibili sila ni Vanji ng ticket pa Udjongan Romblon na ang biyahe ay alas 5 ng hapon. Pero okay lang, maghintay na lang kami. Total, nakakuha na rin naman kami ng ticket. Sa loob ng passenger terminal, pila sa lahat ng ticket booth. Ang ilan umupo na lang kung saan sila madapuan ng hapo. Para mapabilis ang pagpasok sa mas maayos na pre-departure lounge, pinayagan na magbayad ang lahat ng 30 pesos terminal fee kahit wala pang ticket ng barko. Sabi pa ng pamunuan ng terminal, mas maaliwalas ngayon kumpara sa mga nakaraang Semana Santa. Mabuti at inaagahan na nung iba, hindi nasasabay sa mamayang rush hour, no, tinatawag. So kayang-kaya, pag ganyan padating, kayang-kaya. Last year na Sabado-Linggo ng wala. Yung Sabado-Linggo, ang dami ng bumiyahe. At public service announcement lang tayo dun sa mga pasahero na pupunta pa lang ngayon dito sa Batangas Port at ang biyahe ay papuntang Udjongan, Romblon. Cut off na po kanina pang hapon ang biyahe para sa araw na ito. Makakapila pa rin naman kayo at makakabili pa rin naman kayo ng ticket, pero para na ito sa biyahe, alas 5 ng umaga bukas. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Pinagpapaliwanag ng driver at operator ng bus Pala Union na nag-viral dahil sa bilis umano ng takbo. Kuya, please lang po! Ayon sa Department of Transportation, inisyuan sila ng LTO at LTFRB ng show cause order. Nakita pa sa videong kuha sa loob ng bus ang tila pagpapanik ng mga pasahero at kagustuhan ng ibang bumaba. Samantala, pinagpapaliwanag na rin ng Maritime Industry Authority ang shipping line na sobrang umano ang ibinentang ticket
kumpara sa kapasidad ng barko nito para parumblon. Sinisika po naming hinga ng pahayag ang mga sangkot na shipping line at bus line. Ngayong maraming magbabiyahe, mahigit 60,000 pulis ang idineploy nationwide. At kabilang sa babantayan ang mga bahay na iiwanan ng bakasyonista at mga lugar na maraming dayuhan. Nakatutok si June Veneracion. Ngayong dagsa ang mga biyahero, nag-inspeksyon ang NCR Police Office sa mga bus terminal sa Cubao. 65,000 pulis ang nakadeploy ngayong Semana Santa sa buong bansa. At kung nasa bakasyon na ang maraming taga Metro Manila, mga komunidad naman ang kanilang tututukan. I-intensify pa natin yung pagpapatrolya. Considering na alam natin na yung may mga kabahayan ngayon na wala pong mga tao. Dinagdagan din ang mga pulis na 24 oras na magbabantay sa mga lugar na maraming dayuhan, tulad sa Binondo at Malate sa Maynila at sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa gitna yan ng ulat ng mga insidente ng pangingidnap. We assure the public na ligtas po yung dinadaanan po nilang kalsada. And again, andun po yung ating kapulisan na nakadeploy po doon, covertly at saka overtly po. Tuloy-tuloy din ang iba pang anti-criminality operation ng PNP. Sa Catbalogan, Samar, isang sasakyan ang napara sa checkpoint ng Highway Patrol Group dahil sira ang fog light nito. Nang hinga ng OR at CR ng sasakyan, napansin na naging balisa na raw ang driver. Dito na nag-inspeksyon ng mga pulis at humingi ng tulong sa PIDEA na nagpadala ng kanilang K9 unit. Nakuha mula sa loob ng sasakyan ang umano'y 15 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Arestado ang driver ng sasakyang may dala umano ng droga. Doon na po nakita by a plain view doctrine na nasa likod lang po ng passenger seat and driver seat itong 15 kilos, no, more or less 15 kilos na hinihinalang shabu na merong standard drug price value worth 102 million pesos. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Pinadidisqualify ng isang task force ng COMELEC ang congressional candidate dahil sa masamang biro sa solo parents at iba pang pahayag. Diringgin pa yan ng mismong COMELEC pero sabi ng kandidato tila hindi tugma ang mungkahing parusa sa kanyang pagkakamali. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa kanyang nakakabastos na biro sa mga babaeng solo parents at paghusga pa sa hubog ng isang tauhan, naghain ng petition for disqualification ng COMELEC Task Force SAFE laban kay Attorney Christian Ian Sia, congressional candidate ng Pasig. Nilabag umano nito ang COMELEC Resolution 11116 na nagbabawal sa diskriminasyon. Hiningi rin sa petisyon na huwag iproklama si Sia sakaling tapos na ang eleksyon at manalo siya. Because we are electing candidates to a public office, no? They should be held to a higher standard. Diringgin pa ng COMELEC ang hiling ng kanilang task force. After its raffle, magkakaroon po ng pag-aaral yung division and mag-i-issue po ng summons sa kanya or directive. Yan po ay parte ng due process kung saan papakinggan din naman po si Attorney Sia. Sabi naman ni Attorney Sia, sasagutin niya ang petisyon kapag nasilbihan na siya ng kopya. Pero hindi anya siya sang-ayon na ang tamang parusa para sa isang inappropriate joke ay agarang diskwalifikasyon. Dapat anya tugma ang parusa sa nagawang pagkakamali. Pero kung ang di magandang biro sa kampanya ay katumbas ng disqualification, dapat din anya itong ipataw sa mga di natupad na pangako noong mga nagdaang kampanya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Sinampahan si dating presidential spokesperson Harry Roque at isang vlogger ng NBI ng reklamong inciting to sedition. Kaugnayan ang tinaguriang polvoron na video na sinabi ng maraming eksperto na minanipula para magmukhang may sinisinghot ang isang tila kamukha ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ng NBI, hinimok ni Roque at ng vlogger na si Clary Contreras o Maharlika ang publiko sa isang live stream na manindigan at labanan ng tinawag nilang bangag na presidente. Bago nito,
Iniugnay ng vlogger na si Pebbles Cunanan si Roque sa pagpapakalat ng polvoron video. Sagot naman ni Roque sa paghahain ng reklamo, "Bring it on." Magandang pagkakataon nito, Anya, para patunayan ng Pangulo na hindi siya gumagamit ng illegal na droga. Iginit din niyang mga haka-haka at kasinungalingan ang sinabi ni Cunanan sa kamera. Nilinaw ng Google na matagal nang may label ang West Philippine Sea sa Google Map. Pero ginawa nilang mas madaling makita ang label na ito kahit sa ilang zoom levels. Kaya ngayon, kita agad ang pangalan kahit hindi i-zoom sa mapa. May label pa rin naman ang South China Sea na makikita sa bahagi ng dagat na nasa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mga aberya naman sa kalsada ang nagpa-traffic sa ilang bahagi ng South Luzon Expressway. Alamin natin latest sa sitwasyon ng trapiko roon sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Vicky, latest traffic situation tayo dito. Hindi ko na ilalatag yung iba pang areas ng kahabaan ng SLEX dahil ibig sabihin okay ang ibang areas. Dalawang stretch yung ating binabantayan dahil ito yung nagpapakita talaga ng volume sa mga oras na ito. At ito, Vicky, yung Silangan exit all the way to Calamba. Ito ay 6 na kilometrong kung hindi hihinto ay mabagal na pag-usad ng trapiko dahil sa volume. Meaning 20 to 30 kilometers per hour ang takbo dito. So ito yung mga maaaberya kayo. Kung ang biyahe nyo sa Katimugan ay aabot pa sa stretch na ito. Isa pang nagpapakita rin ng volume ay yung from Eton all the way to Cabuyao. Ito naman ay halos 1 kilometro na stretch. Na ganun din ang sitwasyon. Uusad, hihinto, aandar. Not more than 30 kilometers per hour ang takbo dito. Maghapong maraming pagkakataong tumukod ang trapiko sa South Luzon Expressway dahil sa minor road incidents. Partikular na problema itong San Juan Viaduct southbound bago magkalamba exit, kung saan nag-iimbudo ang mga sasakyan dahil sa pinatutuyong portion ng road widening. Alas 3 ng hapon nagkarambola dito ang 4 na sasakyan na nagdulot ng halos 1 kilometrong tukod ng traffic. Ika-6 na itong insidente sa parehong lugar. Maya-maya lang, nagsagian naman sa parehong lugar ang isang bus at closed van. Nagsasanhi din ng traffic ang mga nasisiraan ng sasakyan. Dapat suriin natin po yung kondisyon ng gulong, preno at makina. Kasi medyo mataas po yung average dyan ng mga stalled vehicle natin na ang cost ng yung flat tire. At yung makina naman marami nag-overheat. Sa safety po, i-avoid po natin yung tailgating. Maintain po natin yung safe distance. Iwasan po natin mag-swerve approaching sa exit kasi mataas na incident po. Approaching exit, nagkakaroon na aksidente. Mabilis naman ang responde sa mga aberya sa kalsada dahil sa mga nakaantabay na road emergency service. Pero mabuti pa rin daw na alam ng mga motorista ang emergency hotlines ng mga expressway na binabaybay nila na makikita sa inyong screen. Mga ganyang problema ang problema maghapon at hindi mismong volume na tila manipis sa malaking bahagi ng SLEX, pati sa Skyway at Star Toll kahit pa Miyerkules Santo na. Tila nagsimula na raw kasi noong weekend umuwi ng Katimugan ang ilang taga Metro Manila. Nagkaroon kasi tayo ng Friday, Saturday, siguro nag-uwian na rin Ngayon kasi dapat malaki na yung volume natin Pero light traffic pa tayo. Sa mga ngayon palang babiyahe, mas gandahan ninyo ang preparasyon niyo dahil mas mahirap maaberya sa gitna ng dilim. Malamang naman ngayon ay familiar ng lahat doon sa blow bagets. Samahan niyo na lamang ng dasal para ligtas ang biyahe. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Blessed Holy Wednesday and good evening mga kapuso. Mga Pangasinense ang pinasaya ng ilang kapuso stars sa magkahiwalay na pageant at film festival doon. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Baon ng kanilang kumpiyansa at natural na ganda, nagpasiklaban ang 15 kandidata sa Miss San Carlos City 2025. Bonus pa dahil inarana sila ni kapuso actor Tom Rodriguez.
Ang sarap dito sa San Carlos City. I'm very, very happy. Excited ako na nakabalik ako ulit dito after such a long, long time. Ang isa naman sa kumilatis ng talino sa pagsagot sa question and answer portion, si sparkle artist Ara San Agustin. Kinakabahan din ako kasi ang hirap na syempre mga nagagandahang mga kababaihan, mga lahat talented, and the confidence that they exude, parang hindi lahat kayang gawin yun eh. Sa Lingayen, Pangasinan naman, dagdag kulay sa pagtitipon ng mga Filipino filmmaker, si multi-talented sparkle artist E.A. Guzman. Sa opening program ng Pangasini Film Festival 2025 na bahagi ng Pistay Diet Celebration ngayong taon, nakakakilig na song number ang kanyang hatid sa mga dumalo sa aktibidad. It's an honor for me, especially it's about a movie, dahil sa pagmamahal ko sa craft ko, sa pag-arte. Kumbaga, malaking parte ng career ko yung movie. Proud ako, syempre. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras.